Naalala ni Doyong na ang taong nagpagaling kay Jang Ho. Naging direktor kaya, na konektado kay Tae Hong. Kaagad pagkatapos, nagpa siya sina Doyong at Yumi na hanapin si Tae Hong. Upang subaybayan ang lokasyon ng pananahi ng direktor. Ginagamit kanila, subordinate para tumulong sa paghahanap sa kanya sa bahay ng kanyang kasintahan. Sa kasamaang palad pagdating nila, tagmo at ng girlfriend niya. Kinuha na ng direktor, salesman. Ngunit, malakas pa rin ang determinasyon ni Doyoung na habulin kaya. Dahil sa tingin niya ay kasama nila si Doyoung. Hindi niya ako pinapansin. Who believe dapat ligtas si Doyoung. Since hindi na siya nakita. With so many anymore unbeknownst na gawin bata. Alam ni Doyoung na alam ni Doyoung ang kanyang nakaraan. At naalala pa, nahihiya at nagigilty. Sinubukan niyang mawala, sa kabutihang palad. Isinugod siya sa ospital. At bagamat kritikal ang kanyang kalagayan, may pag-asa pa para sa kanyang kaligtasan. Sa ospital, nakilala ka ng janitor at nurse na bata pa, bilang ang nawawalang tao, mula sa mga poster na ipinamahagi ng Minso. Nakipag-ugnayan ng janitor kay Minso na umaasang may reward. Minso pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa doyo, na agad na pumunta sa ospital. Kasama ang Uni. Dumating din si Jin-suk sa ospital. Gustong iuwi si Juyang. Pero pagpasok nila sa treatment room, nakatakas na si Juyong. Nakita niya sina Doyoung at Yumi na hinahanap siya. At piniling iwasan sila. Kaagad pagkatapos, sukli na naman ni Jin si Juyang. At tinanong kung magsisisi siyang umalis sa'yo. Sinabi ni Juyang na wala siyang pinagsisisihan. Umalis na naman sila. Umaalis gawin bata sa isang estado ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Lalo na pagkatapos malaman yon. Juyang nagkaroon ng miscarriage. Sa oras na yon, nagpa siya si Yumi na i-trace si Juyang. Mga hakbang mula nang siya ay dinala ng ambulansya. Sana malaman kung sino ang nagdala sa kanya sa ospital. Kahit na maliit ang pagkakataon. Sa kabilang banda, pinayuhan ka ni Jin-suk bata. Upang harapin ang mga problema. Dulot ng nakaraan niyang relasyon sa Hakso. Ang sitwasyon ay nakuha na ngayon upang kontrolin. Kaagad pagkatapos, nakipagkita si Hyung-sik sa direktor kaya. At ibinunyag na alam niya kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Haksa. At binalak na ibigay ang ebidensya sa pulisya. Ito ay isang babala na ginawa ng mga direktor. Magplano ng masama laban sa kanya. Ang mga direktor na labis na nagbanta ay umaasa sa Tae sa pamamagitan ng pagsali sa Uni. Making him scared na baka masaktan siya. Kinabukasan bumalik si Doyoung sa opisina sa ang sangay. Binigyan siya ng manager ng karagdagang 2 linggong bakasyon. Dumating siya para makilala si Hanjiyo. Hinihiling sa kanya na imbestigahan ang mga pondo ng mga tagapamahala ng sangay. Konektado sa kumpanya ng TGs. Sabi ni Rio. Sa oras na iyon, naghinala si Doyoung. Kasi, 20 milyon ang dinala sa peking kumpanya ng seryo. Sa pag-aproba ng mga tagapamahala ng sangay. At ang mga ulat sa buwis ay manipulahin. Akala ni Doyoung may nakakalito na nangyayari. Marinig iyon. Pumayag si Hangjo na tulungan siya. Samantala, Juyang humingi ng tulong kay Jin-suk. Upang harapin ang mga tao sa likod ng Hakses kamatayan doon. Gusto ni Jin-suk na makahanap ng taong tinatawag na Red Star. Isang subordinate ng Haksu. Na nagtaksil sa kanya 3 taon na ang nakakaraan at nagtatrabaho kay Giyong. Giyong naniniwala na ang pulang simula ay direktor kaya. Pero hindi niya alam kung bakit siya ang pinupuntirya niya. Naisip ni Jin-suk, dapat may mas mataas pa sa Hakso. Na kaya kailangang sumunod pagkatapos ng kamatayan ni Hakso. Lumalabas, tama si Jin-suk, chairman kung ang pinakamataas nilang boss. Indirector kaya, nag-aalala na mabubunyag ang kanyang pagkakanulo. Which could get him killed ni Chairman Kong. Dahil dito, nagpa siya si Jin-suk na mag-imbestiga pa. Samantala, nagpa siya si Jong na umalis ng bahay. Nang hindi alam ni Jin-suk. Para makakuha ng recording na itinago niya sa apartment. Ang plano niya ay umalis. Sa sandaling makuha niya ang recording device. Ngunit nang makita niya ang kuna sa kanyang silid. Umiyak siya at nanatili doon ng ilang sandali. Pag-uwi ni Doyoung sa apartment, nakita niyang nalinis na ang lahat. Pero wala na si Juyong. Sa oras na iyon,
Na-miss nila ang isa't isa. Pagkatapos noon, Juyang tawag kay Doyong. Hinihiling sa kanya na huwag na siyang hanapin. Dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na makasama siya. Pero tumanggi si Doyong. Sinasabing mahal niya ito anuman ang kanyang nakaraan. Nangako siyang hahanapin siya kung saan-saan. Sa sandaling iyon, si Juyang ay hinahabol at kinidnap ng dalawang lalaki. Ipinadala ng sel ng direktor. At nawala na naman ang kanyang landas. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Jin Sooks ang tungkol dito. Kaagad pagkatapos, binuksan muli ni Yumi ang file ng kaso ni Haksoo mula 3 taon na ang nakakaraan. At napagtantong nawawala ang file. Naghinala siyang may nagtataksil sa pulis. Ngunit hindi alam kung sino. Then Doyong told Yumi na nakilala kanya bata pa. Bago siya muling kinidnap. At iniwan niya ang kanyang recording device sa kanya. Hinihiling sa kanya na mag-imbestiga. Ilang sandali pa ay nakilala ni Juyang si Director kaya doon na naman. Binigyan niya siya ng 2 pagpipilian. Upang pumunta sa ibang bansa o harapin ang isang trahedya pagtatapos sa Korea. Marinig iyon. Masyadong bata ay hindi makasagot. Sa araw na iyon, Director kaya binalak na iframe ang magdadala sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapaamin sa kanya sa pagpatay kay Haksoo. Sa harap ni Chairman Kong. Ang problema ay, hindi madaling mapuno si Chairman Kong. Bago siya, nagsisinungaling si Taekyo noong sinabi niyang pinatay niya si Haksoo. And told Director So na ibigay siya sa pulis. Pagkatapos ay nakikipag-ugnayan ng mga direktor. Hey batang tae, para patayin si Taehong sa kulungan. At ipamukha na gusto niyang magpakamatay. Kaagad pagkatapos, dumating si Taehong sa police station. Disordered ng direktor kaya subordinate. Sa una, Doyong at Yuni, hindi naniniwala na sumuko na ang mamamatay tao. Pero nung nakita nila si Taehong, napagtanto nila na siya ay na-frame. Doon, Taekyo hesitated na lumapit sa police building. But shouted na alam niya kung nasaan si Juyang. Kapag nakita kanya, he hoped Doyong ay makakatulong sa kanya na mahanap kabata. At tama ang kanyang bisita. And Doyong tinulungan siyang makatakas. Para bawiin si Juyong at Miss Hyuk. Kaagad pagkatapos, nasangkot sila sa isang away sa isang lagusan. But Taek tumakas ka kasi natakot siya. Sinusubukan ni Doyong pilitin ang mga direktor. So subordinate na dalhin siya kay Juyong. Pinigilan ng Hyongshik at ng mga pulis. Tapos hinuli si Doyong. Tadalong na may direktor kaya subordinate. Humahantong sa away ng Hyongshik at Yuni. Dahil magkaiba sila ng panig. Sa oras na iyon, sinubukan ni Yang Hee na protektahan ng lihim ng Direktor Sos. Habang Yuni gustong ibunyag ang katotohanan. Ilang sandali pa, pinili ni Doyong tumakas. Kainahinala pa rin sa Hyongshik. At nag-aalala kay Juyong. Sinong kasama ni Director kaya? Habulin. Sige usog. Kaagad pagkatapos, bumalik si Yumi sa opisina pagkatapos siyang tulungan. Sa susunod na araw, Doyong search para sa Taehong. Dahil siya lang ang makakaalam. Kung nasaan si Juyong. Nagtago si Tiggy sa apartment ng kanyang nasasakupan. At hinahalugog din ng mga pulis. Dahil nakita ang fingerprints niya sa kutsilyo. Ginamit upang patayin ang Haksoo.